Magandang hapon po, Ma'am Ethel. Ito nga po pala yung assignment ko. Ang bali pinili ko po ay knowledge development at kasama ko po ngayon si Kentrix si Gamo-Gamo. Pamangkin ko po siya. Sa ngayon po ay nag-aaral po siya sa Ibo Elementary School. Grade 6 student po. Kaya po ang ituturo ko po sa kanya ay Steel E. Bali, ito nga po yung notebook niya, tinitingnan ko po at ituturo ko po sa kanya yung TLE about sa agriculture quarter 2. Ang ating discussion ngayon ay agriculture. Okay nga eh. Agriculture. Ano ka agriculture, quarter 2. Ngayon, papasok dito, chapter 1, lesson 1. Sabi dito, ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito is growing trees and fruit-bearing trees. Kung papaano lumago ang isang puno at saka yung bunga. Kung papaano dumami paano dumami. Dito natin dito ka magkakaroon ka ng iba't ibang kaalaman about sa pagtatanim ng mga puno, pagpapadami. Kaya topic natin is agriculture. Dito papasok ang sabi dito, di ba? Plantings growing or ornamental plants and vegetable. Ornamental plants, ito yung ornamentals, yung puno na pag yung binato na yung puno na pag sinalya mo si damo or yung pananim, yung seeds niya is tutubo agad kahit hindi mo siya ilagay sa lupa. Have many benefits and contribution for the family and the community. Malaki daw yung naiambag ng pagtatanim sa ating pamilya at sa ating community. Gaya na lang halimbawa, yung pagtatanim ng mais. Hindi lang siya ginagawa ng isang tao. Ginagawa siya ng higit pa. Gawa ng once na lumaki na si mais, i-harvest, so marami na siyang tutulong. At hindi lang ang agriculture, ang tinutulungan niya, hindi lang yung ating pamilya, kundi yung community. Kung wala ang agriculture, wala tayong pagkain. Likewise, growing trees and fruit is also important. Mahalaga yung puno at saka yung lalo na yung bunga. Mahalaga ito sa atin dahil ito yung nagbibigay sa atin ng pagkain. Ito yung nagbibigay sa atin ng pang-araw-araw natin. Kung wala mga puno, halimbawa, tatanungin kita, halimbawa walang puno, anong mangyayari sa atin? Halimbawa, wala kang puno, walang kang makukuha ng pagkain, anong mangyayari sa atin? Magugutom. Siyempre, magugutom tayo dahil wala tayong pagkain at wala tayong tinanim. Kaya mas mahalaga yung nagtanim tayo. Sabi pa dito, trees give us shade against sunlight, and their roots help in controlling the flow of rain and prevent flooding by absorbing rainwater. Ang puno, mga punong kahoy, lahat ng namumunga o nabubuhay na halaman, hindi lang siya natutulong para sa atin, kundi tinutulungan din na mabawasan yung flood, pagbaha. Ang Tagalog ng flood is pagbaha. Kung walang mga puno, kakaunti, hindi agad-agad masusolusyonan
yung isang baha kung wala yung pagtatanim natin ng mga puno. Kasi puno, di ba pag napapansin mo, pag nabaha, sinisip-sip yung puno. Sinisip-sip niya yung tubig ng puno. Kaya nabawas. Yun din yung dahilan kung bakit sinabi dito, controlling the flood. Kasi pag binaha ka riyan, kinokontrol niya, nakokontrol na yung tubig kasi sinisip-sip niya. Habang sinisip-sip niya yung tubig, yung puno naman, nalaki naman siya. Tapos hanggang sa dumami na yung mga prutas, halimbawa yung mga vegetable. Yan. Ito naman yung mga importante at benefits ng isang pagtatanim ng puno or prutas. Flash flood have killed so many people these past years, and one of the major causes of floods is deforestation of the clearing of an area of forest. Ang sabi daw, ang flash flood ay maraming pinatay na tao, maraming nawalang buhay dahil sa baha. Bakit kaya binabaha ang isang lugar? Bakit kaya binabaha ang isang lugar? Sa iyong palagay, bakit kaya binabaha isang community? Bakit? Dahil walang kanal. Bukod pa sa walang kanal, halimbawa, marami nagpuputol ng puno. Marami na ano yung dahilan bakit binabaha ang isang lugar? Dahil sa deforestation. Bakit nagkaroon ng deforestation? Sino may gawa? Deforestation. Okay, very good. Yung deforestation, ito yung mga pinuputol ng mga puno-puno. Kaya nabaha yung isang lugar dahil yun nga, naunti na yung puno. Naunti na yung ating sumusuporta sa tubig. Gayun din, Wait lang. hindi lang tubig ang kinokontrol niya, kundi yung mga bundok. Di ba pang napapansin mo sa bundok may mga malalaking ugat? Ginagawa niya, parang sinishield niya, nangyayaring nagiging pader yung kanilang mga ugat. Sabi pa dito, likewise, sabi pa dito is forest without replanting. Ano yung replanting? Ito yung nagte-replanting tayo. Kaya nagkakaroon ng event, di ba? Pagka nakarinig ka na ba ng tree planting? Yung sa inyong klase. Ninanig ba kayo no? Sino yung gusto sasama sa magte-tree planting? Ang tawag doon, yung nagtatanim kayo para yung puno ay mas dumami. Therefore, we need to plant more trees not only to prevent further damage to nature but also for the good of the future generation. Yung